Magandang hapon, Eli. Magandang hapon din sa ating mga kababayan. Wala ngayon ang ating kaibigan, si Ricky. Pero mga kababayan, Nasaan ba si Ricky? kinalulungkot ko po ang nangyayari sa ating maraming Kababayan natin, napinsala, no? no? At lalo na sa Mindanao, hindi nila expected na ganito ang tama ng bagyong Paeng. Noong no? Biyernes pa lang, Secretary Jing, at nandito sa programa natin, kami magkasama ni Ricky Rivera, nabalitaan na may mga lumos, talagang dami na namatay. Opo. Friday pa lang yan. Yeah. Parang ginagawa yata nito, tinatago yung mga namamatay. Walang report, ha? It shows a repetition of the Yolanda, where parang tinatakpan yung mga pangyayari. But whatever it is, it seems that hindi natin nakikita ang visibility ng ating butihing Pangulo, Mr. Macoy Jr. Ikaw, ano ba sasabihin mo? Yun nga, at siyempre marami ang mga spekulasyon na siya po ay nasa ibang bansa sa panahon ng kasagsagan itong si Bagyong Paeng at may mga report nagbabakasyon, nagpapasarap na naman, ha? Kasi Zoom lang yata, walang actual na meeting, But well, that's speculation, but kaya nag-speculate ang mga tao sa kanya dahil sanay na sa kanyang mga gawain na pagka nagkakaroon ng crisis ay he always is either out of the country, he is somewhere enjoying himself while the people are suffering. Yun ang tingin natin. Kaya nga ngayon, Secretary, di ba, long weekend at marami sa ating mga kababayan ang nadiskaril na, di ba, uwi dapat ng iba't ibang mga probinsya dahil sa mahabang bakasyon. Idineklara yung 31 ngayon na bakasyon. Pero ang sinasabi, mukha ang Pangulo lang daw na kinabang sa long weekend. Well, it seems ganun nga because hindi na lumang tugtugin yang sinasabi nga. Ito, Eli, ako mismo, dahil sa mga kaibigan ko na sumusuporta sa kanya, lalo na ang dating majority floor leader at speaker ngayon, very close ako dyan na kaibigan. He's my junior brad sa fraternity. Niyakag ako or niyaya ako na mag-support kay BBM. At true enough, ito makikita mo dito sa video na talagang hinakayat ko ang ating Pangulo na sumuporta din sa kanya. Pakita natin yung video na nagsalita ako na inano ko siya, in-endorse ko siya. Nasaan na ba yung appeal video to the na? President as a political advisor na it's about time, and probably this is already the compelling reason that he shall finally endorse someone, and in the person of former Senator Bongbong Marcos as his candidate for the presidency. I believe that Marcos is a very loyal friend. The fact that the daughter, his beloved daughter, is the vice presidential candidate, I would certainly believe that Marcos will remain loyal to the president, even when he becomes president. Yan, Eli, hindi ka not say na hindi ko siya tinulungan, no? At last few days before or a month before election, I spoke in a radio program, in a forum nung kay Maricho Villanueva, yung kapihan sa Manila Bay. At doon ko po hinikayat ng ating dating Pangulo na tulungan siya at ini-endorse ko siya. Pero ito po ay sabi ng ating Pangulo, Jing, ay talagang hindi ako makasunod doon sa advice mo dahil weak leader yung tao na yan. Wala akong tiwala niyan. At ito sinabi ng Pangulo sa publiko. Ito makikita. Nandiyan si Marcos. Hindi ako believe na he's really a weak leader. Kaya ako sabi, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak.
Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero kasabihin mo may crisis, gano'n. He's a weak leader. Ayan o, kakasabi lang natin mayroong crisis. Oo. Nasaan siya? Kaya tamang-tama at sinabi sa akin ng Pangulo dati, PRRD, pasensya na, hindi ko talaga ma-endorser yan. At wala akong believe dyan. So, ito, sinabi natin, nasaan ba siya dito? Kasi nung panahon ni Presidente Duterte, maski mamatay lang isa, 2 pulis pinupuntahan ng ating Pangulo. Mayroong typhoon dyan or pumutok yung Mayon Volcano. Nandoon siya sa Mayon Volcano, vicinity doon at kasama niya si dating Presidential Advisor Tolentino. Kung saan yung mga napinsala ng mga kababayan natin, nandoon ang ating Pangulo. Saan-saan ang mga lupalop na yan. Pero ito, wala tayong nakikita maski sa video or sa na nandoon man lang siya. Kinausap niya yung mga leaders doon sa mga probinsya at nag-alok ng tulong or what? Wala. Kaya nga, alam mo, Eli, malungkot. Kasi maraming sumusuporta sa kanya. Last election, yung mga vloggers, kung iba-ibang mga tao, maski nasa Amerika sila, nag-umpisa sila suportahan si BBM pagka presidente. Pero anong sinasabi nila ngayon? Nagsisi sila. Ito, si Ginang Maharlika, isa yan sa mga matindi na mga vloggers na loyal kay BBM. Mayroong isa yung... You cannot blame me. Yung isa, yung Kelly Kellogg's. Mayroong sinasabi na ito, malakas din na vlogger ito para kay BBM. Pero ito yung mga sinasabi nila ngayon. Nagsisisi sila kay BBM. You cannot blame me for my expectation. Kasi President Duterte sets the bar of expectation so high. Ang governance niya malapit sa tao Ang governance ni Duterte nadarama sa mga Pilipino. Kayo, loyalista, kasama ko kayo, mga ka-DDS, mga ka-BBM, nadarama mo nyo ba ang gobyerno ni President Marcos na malapit sa atin ngayon, malapit sa ordinaryong masa? Or is there a big gap na kailangan i-fill in? Kasi to tell you honestly, kahit nasa Amerika ako, sa panahon ni President Duterte, I can't help but compare the government in the Philippines is very close to the people. Yung tipong ordinaryong mamamayan, nadarama nila na may gobyerno na protecting them on the streets. That there is a government na nandyan kaagad kung may mga sakuna, na may gobyernong nakikinig sa kanila. You know? Yun dapat Yun dapat. The people who put him in the office, he should be close to them. It's not just on the podium. Makikita mo talaga ang diferensya. Makikita mo ang diferensya. Okay, yan Ito, si Kelly Kellogg, si Maharlika, these are just few of very many people who made the BBM win through their social media platforms in the earlier part of the campaign. Tama. In fact, maraming nagsasabi, Eli, na ang pagpanalo ni BBM talagang panluloko. Through the trolls, through the social media, at tinagtatakpan yung martial law regime na pinag-i-enjoyan ng ating dating Pangulo. Pinag-i-enjoyan ng dating Pangulong Marcos at yung kanyang anak naman na itong si Macoy Jr. No? Mayroon pa ditong ibang sinasabi si Kelly Kellogg at saka si Maharlika ay patuloy natin yung sinasabi. Do you remember at panahon ni President Duterte on his first 100 days yung mga panukala niya na very unconventional. A trait of a good leader, this is research based
should be willing to decide on a popular Unpopular. decide on a popular opinion. Example of that is yung pagpalibing ni President Duterte sa ama niya ni former President Marcos, right? That was very unpopular decision. He made it. He decided to na ipalibing on the first 100 days. So nalibing siya November na. He made that very unpopular decision. Pagbulgar ni President Duterte sa mga listahan ng sindikato. That is a very unpopular decision. Nasyak ang mundo. Very unconventional. Pagpanukala niya, pabayarin ng buhis ang ABS-CBN, ang Inquirer, ang Dunkin' Donut. That is very unpopular. You are running after the oligarchs. Unfortunately, sa panahon ni President Marcos, hindi ko pa yan nadarama. Hindi, kasi right now, kasi oligarchs are friends. Okay. Biro mo, pinag-usapan na natin yan, yung oligarchy, yung cronyism ay bumalik na. At true enough, just siguro itong week lang ito, nakita mo ba, naalala mo ba yung kanyang mga kasamang mga crony doon sa Singapore? Isa nito yung Bombay, itong Bombay na Matabatsoy na ito. Sabi na, 5-6. Nagpa 5-6 ito. Ang pangalan ng kumpanya niyan, Esquire Financing. Kawawa yung mga pobre dahil lalo na yung nagbabenta sa mga palengke, humihiram dyan kasi small and medium industries yung pinapahiram nito. Ito, ibalik natin kung sino ito. Crony. Ayan si Rajan. Kasama niya sa F1. At kamakailan lang nag-inaugurate ito. Napakamalapit na palapit niyang crony. Pakita natin yung picture ng inaugurate ng kanyang, nag-expand ng kanyang lending company. Ito, pwede bang ma-expand natin yan? Ayan si BBM. Ito, PBBM leads the ribbon cutting ceremony of the SME Hub in the Sabia Financial Center. Itong SME Hub ay pakulo ito ni Mr. Rajan. And special guest niya mismo, ang Pangulong Macoy Jr. So, it just shows he is more visible with cronies than with the people who are suffering. Eli? Bibiro mo yan? At tama yun si Marlica. Mga kaibigan niya, mga cronies, mga oligarchs. My goodness. Eli? So, dito, kasi hindi maiiwasan natin na maikumpara sa sinundan niya, No. na administrasyon. At siguro, hindi naman lingid sa ating kalaman na si Pangulong Duterte talagang may tatawag natin na super senior citizen na. Oo. Pero ibig sabihin talagang kumikilos at pupunta kung saan merong kalamidad. Minsan nga, pagka masama ang pakiramdam, pero pumupunta pa rin doon. Minsan, tinutulak na, pero he is with the people all the time. He feels for them. Yun ang ugali ng ating Pangulo. Pero ito, kala ng taong bayan, ay maayos itong taong na to, hindi naman pala. At hindi galing sa atin yan, mismo, Eli. Galing yan sa mga vloggers, mga supporters niya, composing the 31 million na tumitingala, pero ngayon ay are now recognizing the weakness that Duterte was talking about. A very weak leader for that purpose. So ito, may sinasabi pa sila. Apart from being lazy, mayroon pa siyang sagabal na malaki sa Malacanang. May nakikialam sa kanyang governance. Hindi lang siya weak, pinapahina pa ng gusto dahil mayroong nag-i-impluwensya sa kanya. Ito, tingnan natin. May sinasabi sila Maharlika dito at saka si Banat Bay. Actually, before pa nanungkulan si BBM, ang daming kontrobersya. Tama. So lumabas ang kontrobersya na may may dalawang tao actually, hindi na natin tayo magpapaligoy-ligoy pa dito, na si Taning at si Tuning ay nagkaroon ng access ng
panggobyernong dokumento at Correct. meron nakikita nila yung application ng mga tao. Sa inyo nanggaling yan, mismo kay Taning. Kay Taning. O, di ba? Sa kanya nanggaling na ang babaeng ahas is a first lady. Hindi yan galing sa akin. Galing yan sa inyo. Oh, biro mo yan, Eli. Galing din sa kanyang yung daw taning at saka tunying. Yung tunying daw, tuning ba? Tuning. Hindi ko alam yung kung sino yung pinagsasabi ni Marlica. Ito daw yung nakakuha ng mga dokumento galing sa babaeng ahas. At sila mismo nag-identify doon sa babaeng alas na allegedly si First Lady daw. Can you imagine kung totoo man yan, Eli? What you think? Kung totoo man sakali na ang unang ginang ang kumakalap ng mga dokumento na yan dahil galit siya sa mga kalaban niya sa loob din ng Malacanang at ginagamit yung mga dokumento to pin down these enemies na malapit din sa ating Pangulong Marcoy Jr. Pero ganyan, di ba, Secretary, di ba, may sinasabi sa data privacy at yung mga confidential na mga dokumento, hindi dapat lumalabas yan dahil sa pwede darating yan o talagang ibibigyan sa kinaukulang opisina. Yes, at saka that's also a crime under the revised penal code na parang wala kang integrity of treating the public document. Oo. So, I mean, can you imagine if may katotohanan yung pinagsasabi nila? I am not believing them outright, no? There shall be more, pero very clear na marami tayong naririnig dyan sa loob na mayroong nakikialam and very influential person. But sino ba naman ang pwedeng suspect natin? Kung may katotohanan yan, I mean, this is kawawa naman itong Pangulo, hindi pa nga siya matibay na Pangulo, hindi pa siya talagang nakabuelo na Pangulo, pero mayroon ng humihila sa kanya pababa. Oo. At no other than, according to these people, it's the First Lady. I mean, can you imagine a creation of a new era like the Eva Peron. Ibita. Ibita. Yung Ibita, okay yun. Kasi matino yun na First Lady. Pero yung Eva Peron, iba klase yun. At nakikialam yun sa kaya nag-downfall si President Peron doon sa Argentina. Pero dito, Secretary, at marami nagsasabi, parang napakasayang ng puhunan. 31 million ang sinasabing nakuwang boto ni Pangulong Marcos Jr. At magandang itong puhunan para kung ano man ang yung mga programa, polisiya, mas maraming susunod. Pero ngayon, maraming kung sa ano pa yan, parang natapos na yung sine at nag-uuwian. It's just like a beautiful movie na napakaraming nanonood. At nung movie na natapos, marami biglang hindi, parang nag-uumpisa pa lang, Secretary. Oo. Parang alam mo na yung kwento, kaya tinumad ka na. Oo. Hindi pa tapos, mahaba Hindi pa sana. tapos, mahaba na. 6 na taon pa itong palabas na to. Pero, ibig sabihin parang wala pang isang taon. Ang Alam mo na mangyayari. nakikita ko lang na that's really, prepping him up is the presence of the Vice President. Si Ginang Sara Duterte. Because she's very strong, a Vice President. Like daughter, like father, di ba? So, yan. Sana ang hinaakayat ngayon ng mga taong bayan, okay lang sir, kung tatamad-tamad ka, magbakasyon ka na magbakasyon at gawin mong OIC si Madam Vice President. Para madarama ng taong bayan yung tunay na pagmamahal sa kapwa na Pilipino at tunay na leadership. Kasi daw nung nag-OIC si Sara, ay doon nakikita yung strength ng gobyerno. Pinagpulong niya ang mga armed forces, mga police, at may naglabas siya ng mabigat na statement. Mabigat na statement, fight against crime, fight against terrorism. Pero itong
Well, I don't know. With this president, wala tayong nakikita. Yung war against drugs, naging very myopic at very weak yung kanyang approach. Nauna na yung prevention, wala pa nga yung huli. Pero ano ngayon, talagang sinasabi, hindi naman daw nagpunta ng Japan. Hindi nagpunta. Pero Ilocos lang daw. Ilocos. Pero, bakit? Natamaan ba? Malayo na yung Ilocos sa Baguio Oo. Baka may affair doon, mayroong party for Halloween at may chup-chupan na naman yata. Eli. Pero pinaka-importante rito na binabanggit mo nga Secretary Jing na dapat visible, nakikita ng tao yung ating Pangulo bilang isang leader ng bansa. Kadalasan nga sa mga nakaraan, pupunta mismo dyan sa NDRRMC, sa Office of the Civil Defense sa Camp Aguinaldo, para makita yung sitwasyon ng buong bansa o yung tinatamaan ng bagyo. At saka, just by mere presence of the leader of a country, it sets a good example to other officials na pati pala yung ating Pangulo ay nandyan. Dapat gumawa tayo ng mas higit pa. Tayo mga direktor, tayo mga assistant secretary or yung mga mayors, governors, ay andito ang ating Pangulo. Hindi nagpahinga, talagang all out. Tama. To support and address the crisis. Andito siya. Kung hindi mo makikita, magsasabi ng mga wala naman palang suporta tayo sa nasyonal. Paano tayo gagalaw? Wala tayong ganitong resources. Wala tayong ganito. So, that's exactly what's happening. And that is also exactly what's happening with our country, not only in terms of the governance, but also sa foreign policy. Nakakatakot din yung foreign policy. Pero sa ngayon, iba-iba na mga marites, kasi hindi raw sa Ilocos, kasi kung sa Ilocos madali magsabi na andito ako sa Ilocos, dito lang ako, minomonitor. Saan pala? Ang report, iba, nasa Maldives daw, o ano-ano. Basta nasa nag-abroad pero kung totoo Kaya pala Zoom meeting lang, ha? Pero kung totoo kung halimbawa kung nasa Ilocos ka, madali naman sabihin Pag intro mo pa lang sa yung speech o Zoom meeting, nandito tayo sa ating hometown, ha? At saka mag-Ilocano ka to greet the people, di ba? Kaya marami ngayon. So, nasa Maldives. Or Maldives. For that, kung talagang i-pronounce natin in application to the enjoyment that everyone will get from Maldives, talagang mag-i-enjoy ka doon. Yun lang yun ang mga sinasabi. Kaya kahapon ang binabanggit ng acting, yung OIC ng PCOO, si Attorney Cheloy Garafil. Hindi naman. Basta ang sabi niya lang, wala sa Japan. Hindi naman sinabing din nasa Ilocos lang. Wala, basta ang sinabi, wala sa Japan. Kasi yun ang unang hula. Alam mo, yun nga sigurong yung kaibigan ko si Attorney Mike Toledo. Ayaw siguro, reluctant siya tumanggap kasi kagaya ngayon, you have to tell a lie. To protect the interest of the lazy person. Kasi magala So, paano mo sabihin outright, kailangan hingi ka pa ng clearance. Sir, sabihin ba namin na sa Maldives kayo? Or, sir, sabihin ba namin kung saan po kayo? Manghuhula ka na lang nang sasabihin. And that is a very, very hard napakahirap sana, no? Work to do when you have to make an alibi all the time. Sabi nga ni Yen Macabenta, yung columnist, it's so hard. In-appoint yung Paul Soriano, creative creative yung advisor on creative daw, pag tinanong daw kung nakatapat kay Marcoleta yan, tatanungin daw ni Marcoleta, what is the definition of creative? Yung creative ba, gagawa ka ng mga pasad para hindi magsabi ng totoo? Is that your expertise to create diversion? Kasi
yung boss mo ay parating kailangan mo ng fasad para hindi mabibisto yung mga pinaggagawa. Pero Secretary Jing, kasi 'di ba lahat naman ng empleyado kasi parang alam mo sa atin bilang opisyal ng gobyerno, lahat may karapatan na magbakasyon. Yeah. At maging sa Amerika, no, talagang may panahon na nagbabakasyon ang first family. Kaya lang inaanunsyo yan ng formal Yeah, like si lahat yung mga presidente sa Biden, US, si di ba? Trump, si Obama. Obama lahat. Ang vacation place niyan Camp David. Mhm. So ina-announce yan pinaka-safe that the talaga yan, president will be working but will be in Camp David. Yes. Oh, Parang ano yan, President's or time. in the case of Trump, nasa Florida, sa Mar-a-Lago or but he is reachable. Pero kung magtatago ka, you cannot be reached directly. Tapos saka mo lang Tapos sasabihin yung cabinet secretary mo nanguhula kung saan ka. tapos like yung sa F1, they cannot even the executive secretary, the CJ, the ex-CJ, nanghula lang siya nung una nung in-interview siya. Sabi niya, hindi ko alam kung ano yung trip niya, official ba o hindi. Kung hindi man official, ganyan. So how can you say when he is not telling the truth? So all the officials will not have any concrete or true picture of the particular event that's transpiring. Like nasa Maldives ba or mahilig yan nagpunta sa Morocco. O kung Pero saan-saan. kasi yung timing na secretary, bakit gano'n na timing? Yung sa F1 sa Singapore, katatapos na ng bagyo. Ito naman, yung report, nasa kasagsagan mismo ng bagyo. At kung umalis man siya, alam na niya may bagyo na. Because Nung it's Friday pa lang, well publicized. Tama. Thursday, Wednesday, Meron ng babala. mayroon ng pabala ang pag-asa. Pag-asa. They were not late in their notices, no? So, yun ang problema natin mga kababayan So, pasensyahan lang tayo kasi sabi nga natin Pangulong Duterte, pupunain natin yung hindi maganda sa gobyerno. And he himself will become fiscalizer. Tingnan natin yung ito naman sa foreign policy. Napakaganda nung relationship natin with China. We were able to get a lot of trade exchanges. Yung banana natin protektado ng China. Like ito, column ni Roberto Tiglao. Alam ko si Tiglao supporter din ni Macoy yan, but Tama. sinasabi niya yung EDCA. Sinasabi niya dito, pro-American officials, ambassador to the US, second cousin Babe Romualdez, and Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, and most of the Filipino elite, yung mga cronies, mga will likely urge him, meaning Marcos, to uphold the EDCA, which of course could lead us into the two wars that the US could possibly be involved in with China and Russia. Biro mo yan? Ito pa, may sinasabi siya. Anong sunod niyan? Sinabi ni Tiglao. Ayan, China can also play dirty when it thinks the US is making the country its puppet. In the 2012 Scarborough Shoal standoff, our banana exports to China suddenly had to be inspected for infestation, resulting in the rotting of thousands of dollars worth of shipments. So in other words, what is Tiglao saying? Na apektado tayo sa konting change lang in relation kasi nakalatag na during the time of President Duterte nakalatag na ito lahat. Kung sana nakakamada na lahat yan. Nakakamada na. Yung mga exports natin sa China, exports natin sa sa Russia. Tingnan mo yung pag-withdraw nung ating deal with Russia in yung mga helicopters. Hindi natuloy yun. Isang yan. Ayan. Sinasabi nila, parang biniblame nila yung dating administration na it was daw the previous administration that canceled it. Well, that is debatable.
Pero ang Kasi sabi-sabi lang ni Lorenzana yan, pero wala tayong narinig sa bibig ni Pangulong Duterte na kinancel niya. Pero siya na ngayon ang Pangulo. Bakit niya hindi ibabalik kung makakabuti sa atin, di ba? Pero ang pagkakaalam ko rin, Secretary Jing, pansamantalang kinansela dahil sa yung pumutok ng yung ginawang paglusob ng Russia sa Ukraine. Kumbaga sa ano muna? Ano muna, tingnan mo, pakinggan muna natin ang mangyayari. Pero ang ibig sabihin dito, naninimbang ang Pangulo. Pero look at it. Look at it. Naninimbang. Pero wala naman tayong involvement doon. Tama. Malayo tayo. As a matter of fact, in his speech sa MOPC, anong sinasabi ni Mr. McCoy Jr.? That aangkat tayo ng fuel sa Russia. Ng oil. Tama. So, in other words, he is not averse to having a friendship with Russia. So, bakit mo kakansilahin yan para magalit? Ano bang sinasabi niya sa United Nations? We should be a friend of all, an enemy to none. Tama. So why should we create an enemy to Russia right now? Mr. Marcos? Di ba? Okay. At dito may mga report din na yung Vice President ng US, no, si VP Kamala Harris, ay bibisita sa Pilipinas ngayong Nobyembre. And it's the same So person. magdidiin ito para lalong sabihin natin na maka-Amerikano na tayo. Maka-Amerikano na tayo, but it's the same woman, this half black, half Indian woman, na pumunta sa Taiwan at ginulo yung parang it's wakening up the dragon. The sleeping dragon. Dapat hindi masyadong sana yung China hindi masyadong Uminit tuloy ang China. Uminit tuloy ang China at tinidikdik ngayon ang Taiwan. Now, tama. mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, tingnan mo kung anong consequence niyan. Kung eventually China papatulan talaga yung Taiwan, where will we? Can we prevent that? No. Because China is doon sa People's Congress, sinabi nila talaga that they will eventually take Taiwan. Now, can you imagine if that will happen? Taiwan is also brave enough to fight. Pero mayroong MDT yan, Mutual Defense Treaty with the US. So with us, damay tayo dyan. ma-trigger lahat yan. And remember, China has already taken over part of South China Sea. Nandiyan na yung mga nila armaments. Nandiyan na yung mga nakalatag na dyan lahat. For all we know, they have nuclear facilities. Masasandwich tayo. Nandito sa left yung China, nasa ibabaw yung Taiwan, sapol yung Northern Luzon sa pagka naggera yung dalawa. Tama. Tapos gagawin pa tayong, dahil sa Mutual Defense Treaty, gagawin pang base. Tama. Base ng US, yung Pilipinas. Kasi makikialam ang US sa gera. So, if we maintain friendship with China, baka we will be spared. Di ba? We will be spared. Ngayon, mukhang masyado na tayong tumulak papuntang Amerika. And what do we get out of that? $100 million? Yun ba? Ganun lang ba ka-cheap ang Pilipinas, Eli? So, ano ba nakikita mo ritong, sabihin natin, motibo? Kasi pag mga ganyan, halimbawa, ang isang administrasyon, medyo kumikiling ng kaunti na ngayon, unti-unti. Hindi na unti. Paunti-unti talagang kumikiling na sa Estados Unidos. Yung sinasabing, I think si BBM, weak leader nga, sabi ni Duterte. Pero, nakikinig sa mga advice yan. Kasi wala mang alam, nakikinig sa advice. Ang advisor niya, well-known There was allegation na CIA ito, si Babes Romualdez. Matagal ng rumor yan na CIA ito, pro-American talaga yan. So yun ang advisor niya. Now, if the advice is really for us to dumikit na sa US, we will no longer be flexible. We will no longer be a friend of all and enemy to none. That's napaka-eksi ng panahon na nagsasabi siya. Ngayon, babalik ta rin na niya yung statement niya sa UN. Di ba, Eli?
Babaguhin Anong yan. consequence? Babaguhin mo kasi you're no longer friend with Russia. Mhm. Eventually, you're no longer friend with China, but you are now a full friend of US. Pero dito, Secretary Jing, hindi kaya may kinalaman sa mga naging problema ng kanilang pamilya sa Estados Unidos? Yes, may warrant of arrest daw yan eh. Pero ngayon, hindi kaya pwedeng i-connect ito Yes. na dumidikit siya ngayon sa US para maayos lahat ng problema? Yeah, it's personal. Posible. Isasakripisyo mo yung Pilipinas para sa personal ends mo. Is that the kind of president that we have voted into power, Mr. Eli and Mr. Ricky? Mhm. Ha? Tingnan mo. Anong masasabi mo diyan na parang ikaw matagal ka na sa media. Anong masasabi mo? Ito ba gawain ba ng isang pangulo na pang personal yung lakad? Pero pag ikaw ay isang pangulo, dapat lahat ng iyong gagawin para sa nakararami. No, para sa bansa. Para sa interest ng mayorya ng mga Pilipino. Hindi yung pagtakbo mo pala, mayroon ka palang hidden agenda na aayusin ko yung personal problem namin. Gagamitin ko ang Pilipino, ang taong bayan. Oo. Pero in fairness, sa ngalan po ng patas na pamamahayag, may mga report na nasa Cavite na ngayon, si PBBM. Nakabalik na from Maldives. At Maldives. pero yung si Ricky Rivera, hindi ko alam kung nasaan. baka kasama kasi may friend yun na malapit doon eh. Okay, sandali. Papaalala muna kami ha. Sandali, mga kasama. Oras na natin sa buong kabuluhan. 2:11 na po ng hapon. Chinese General Hospital and Medical Center has proudly launched the newest member of our surgical team, the state-of-the-art Da Vinci Robot Surgical System this month. The robotic surgery program at CGHMC will help deliver the highest standard of surgical care while providing quality and value for money medical services to patients from all walks of life, regardless of race, social status, and creed. It is one of the hospital's latest programs geared towards its innovative expansion as part of its 130th anniversary celebration last year. For more information, call us at 8711-4141, local 1202. That's 8711-4141, local 1202, or hashtag CGHMC Robotic Surgery. Ipa-rush kay Paras. Ipa-rush kay Paras sa RMN DCXL. Okay, balik ho tayo mga kasama. 2:30 na po ng hapon. At siyempre, panawagan ho natin sa ating mga kababayan na magtutungo po sa kanilang mga yung sa sementeryo dahil sa ngayon. Yes. May iba't ibang mga ipinatutupad, no? Na mga paghihigpit. Yung iba naman ho, mga kababayan, ay bawal. Ang alam ko diyan sa may bagbag na cemetery, pag hindi bakunado bawal pumasok. Pero kung gusto mo makapasok, magpabakuna ko muna, may naka-ready na ron. At meron namang iba na pwede kahit na bakunado ka o hindi, basta naka-face mask. So ingat lang po tayo mga kababayan. Tama 'yon at lalo na may bagyo na namang parating, no? Alam mo, prayers. There's no substitute for prayers. Alam mo, ang ating Panginoon ay talagang nagbibigay yan. Itong mga natural calamities na ito ay talagang dumadating, pero we can always be protected with prayers. Dasalan po tayo, lalo na panahon na bisitahin natin yung ating mga yumao, mga ninuno, or ating mga mahal sa buhay, who are now in heaven. I'm sure. And who will help us pray also. Para kung parating man yung bagong typhoon, it will not be as strong as Paeng. And it will not be as devastating as Paeng. Oo. Pero sa mga pupunta po sa mga sementeryo, ang binabanggit di ba, wag ho kayong gagamit ng Waze, papunta sa sementeryo. Kasi baka mapaltos ka lang because you don't know. Hindi yon, Secretary. Ano ba? Kasi parang pangit daw pakinggan yung huli, di ba? Di ba pag dating mo, di ba, yung Waze magsasalita, you have reached your destination.
Okay. Sorry ha. Hindi ko na gets. Oo nga eh. You have reached your destination. Oh. Baka sabihin, destination baka na. pagdating mo Sementeryo, doon sementeryo. hindi ka na makabalik. Nakakatakot naman yung bumisita pala pag naka-Waze ka. Huwag ka mag-Waze, ha? Huwag ka gagamit ng Waze, ha? Mag-Google Maps ka. So yan. nice, ha? So nice. Well, it's a good, it's a good food for thought, ha? Yes, Good food for laughter, ha? Kasi today. kanina, bungad natin, Sekretary, Oo. talaga napakainit eh. Oo nga. Manghang At, na mga komentaryo. Well, mainit naman in the sense na it is based on Sa pangyayari talaga, nangyayari yan. Oh. mga facts, no? Wala naman tayong Hindi invento ginagawa. yan, hindi invento. Hindi iniimbento. Itong mga komentary lang sa mga nagsasalita at sinusunod lang natin. Where can we go wrong if we listen to President Duterte? Can we go wrong if we listen to bloggers na mga pro BBM but has already got out of the V-line? So, yan ang mga nangyayari ngayon, mga kababayan, mga kaibigan. At itong si Paeng, kaalis lang paghandaan natin yung si Queenie. Oo, si Queenie. Papasok. Itong si Queenie, pinapalakas daw para into tropical storm. Delikado yung Queenie, ha? Oo. So, yun ho mga kababayan. At talagang prayers, sunod-sunod itong mga nangyaring bagyo. Prayers tayo, prayers. Oo. At sana, kasi binabanggit ni Pangulo, bakit parang nagulat siya, bakit maraming namatay Halimbawa sa Mindanao. Ito nga, Parang hindi sila nakapaghanda. Dapat siguro sa ating suggestion natin sa ating Pangulo, sa mga hindi nakapaghanda, dapat may mangyari, bigyan niya ng ng disiplina. Yung ating mga opisyal ng gobyerno, lalo't kasi may mga report lalo na dyan po sa Mindanao, yung mga lugar nila noon sinasabi na hindi naman, dito na kami tumanda Hindi naman kami binabagyo ng ganyan Itong sinasabi daw, Bongbong Marcos, on Paeng death toll, why were they not evacuated immediately? Sabi ng mga why didn't you command us? Where were you? Ayun. Diba? Marcos asked these questions as he presided over an emergency full council meeting of the national. Nag-meeting pala bakit nangyari yan? Ha? Di ba may mga protocols na tinatawag naman dyan, Secretary? Yes. Kung anong gagawin. Hindi ba Step 1, 2, 3, 4, nakalatag yung 5, mga may mga preposition lahat na yan, di ba? Oo. Kaya nga, active yung mga NDRMC ni President Duterte noon Ha? Yun si Halad. Oo. Tsaka yung DND was in the forefront. No wonder, siguro, dahil yung DND acting lang He is not really OIC siya, no? OIC lang It's not even acting. Kasi iba yung acting secretary kaysa OIC. Kung ginawang acting, baka he would have acted. Pero kung OIC kasi, Kung OIC, kailangan mo lang pirma para sa sweldo Di ba? taga-pirma ka lang. Para lang mapasweldo yung mga tao. Tingnan mo ito ito pang isang report. Ito galing sa CNN. Netizens criticize Marcos for deflecting blame on high Paeng death toll. Putting the blame. Why are you putting? Some people took to the social media to express their frustrations on how President Ferdinand Marcos Macoy Jr. reacted to the high death toll from Tropical Storm Paeng, which caused landslides and floods in many areas of the country. Many citizens slammed the supposed deflection of blame of Marcos when he presided over a meeting of the NDRRMC. Can you imagine that? Kasi base sa report at ito siguro kumpirmado lang at yung iba naman. Kasi nakaraan tinapyasan pa ito, 98 na po, no? Ito pala, tingnan mo, Eli. Stop deflecting blame. Your government cut the flood forecasting budget by 32%. From 84.4 million in 2022 to only 57.12 million for 2023. Aba, can you imagine that? Okay, so yun ho mga kababayan at talagang dito ho ang base po sa pinakahulong report ay nasa 98 ang sinasabing namatay itong death toll
at dulot po ni Paeng at nasa mahigit sa 1.8 million individuals ang ang naapektuhan. napinsala. Hmm. Now, Eli, during the time of typhoon, ano ba yun? Carding ba yun? Mhm. Yung huli? Yung nasa F1 siya? Aha. What's the name of that typhoon? Last month. Yung typhoon na yun, ang daming napinsala. Mhm. Di ba? Nag-interview tayo nung taga Nueva Ecija, taga Bulacan. Wipe out yung kanilang palay. Mhm. Now, ito naman Mindanao. Palay area din 'yan. Mindanao at saka coconut and banana. So, there will be more problem in agriculture. Mhm. Eli, can you So, imagine? apektado naman. Apektado na naman. Yung food crisis natin dito, Secretary. Food crisis will be more Lalong lalala. Oo, malala na lalo 'yan. At ano naman ang move ng Department of Agriculture? Mhm. Diyan sa mga nangyayari na crisis na Hindi, yan. sa Pangulo, siya ang acting secretary. Hindi nga umaattend yung event nga doon, hindi siya umaattend pumunta pa doon sa tourism Mhm. siguro malapit siya doon sa Secretary of Tourism at saka yung mga tourism officials, hindi siya malapit sa mga DA officials. When in fact, he's supposed to be the head of that office. Hindi, pero pinaka-importante, Secretary, yung food security natin. Yes. Ngayon, may masasabi natin na may food crisis dahil sa talagang patuloy na tumataas. Sabi nga ng Central Bank, we still have 32 billion dollars or 32 billion dollars na lulustayin to defend the peso. Bakit mo lulustayin 'yun? Di mo gamitin 'yan sa maganda we're in for really an inflation. So why spend uselessly those precious funds? Ang sinasabi, ilan ba? $10 billion ang pakakawalan para maipatatag yung piso. Pero, 10 billion. Tapos, lulustayin pa daw nila. They have reserve. Can you imagine yung sa that? reserve. Oo. Pero dito, may mga nagsasabi ng mga eksperto na pabayaan mo lang kasi epekto hindi pwedeng pigilan at masasayang pa ating mga reserves. Because we cannot prevent the US from increasing their interest rates. At saka pagka pinabayaan mo 'yan, magkakaroon ng recession our economy will be standstill. Kasi 'di ba may Ang importante lang maglaan tayo kung yung pera na yan lulustayin natin, maglaan tayo ng pang food security. Tama. Kasi maghirap tayo, mayroon pa rin pagkain ang taong bayan. Pabayaan natin na kung saan magdidetermine dyan yung market forces. Yung pabayaan mo siya, sige, isagad mo. Pero dito tayo, we'll have provisions for food security. Kasi sa Japan nga, Secretary, yung yan nila talagang sadsad na sadsad. Pero pinabayaan kasi hihinto rin yan pero magaling din ang Japan. They were able to curtail pero dito pero at least mayaman naman kasi yung Japan kumpara sa atin. At saka very productive ang Japan. They produce a lot of crops, a lot of products from their countryside. Unlike us, wala talaga tayong lalo na ngayon, wipe out pa sa bagyo. Ayun, talagang grabe ho at sunod-sunod. Pero bukas may katiting na rollback good news. Kaya lang di natin maramdaman masyado. Wala yan, wala Pag nagtataas, ramdam natin. Kasi, ang style dyan, maski dapat malaki, pinipigilan kasi pera ang iniintindi ng mga gas oil companies na yan. And walang lakas ang ating gobyerno through the Department of Energy na makiawat or umawat sa mga pangyayari na yan. When in fact they can do really something because nung panahon ni Marcos yung senior mayroong fund OPSF Oil Price Stabilization Fund. Ba't hindi niya gayahin yung matalinong tatay niya? Why not? Ayun. Why are we in
non-regulation state, di ba? O kaya naman, may mga panukala rin na pansamantalang bawasan yung excess tax sa oil. Pwede rin. Oo. Para lang talagang makontrol Oo. yung Parang- patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Parang kaliwaan. Okay, bawasan namin. Bawasan din yung presyo para ng konti, mapigilan ang presyo. It will have a reverberating effect on the prices of products. Kasi yung inflation natin talagang matindi, di ba? Oo. Diyan malalaman yung pagtaas ng presyo ng bilihin eh. Kasi double whammy yan eh. Taas ng presyo, wala pa tayong produkto. Lahat, maraming naapektuhan. Talagang sa sandwich tayo. Oo. Plus, typhoon pa. Yes, pati mga ito, dahil epekto ng weather disturbances, tapos may mga transport fare hikes pa, tapos lahat tumaas And with all this, the more we should see governance, the more we should see leaders of our government na nakikialam. Ngayon ang mga senador nasa Europe eh. Maraming congressmen nasa Japan, nasa abroad. Itong mga leaders of they're all out. Kasi bakasyon ngayon ang Kongreso eh. At every vacation talagang nag-travel yan. Kasi syempre bawat branch of Congress, House and Senate may ang laking budget yan for travel eh. Imbis na austerity tayo, sana pamigay na lang sila. Pamigay na lang. Apektado ng bagyo. Pero syempre nasa Europe, may isang nga akong alam na madaldal na senador kontra sa gobyerno pero nandoon sa Italy nagta-travel eh. Kasama. Sinama pa yung isang opisyal ng gobyerno na nag-aasikaso sa mga OFWs. Kawawa naman. Papogi. Oo. Okay, base sa pinaka-report $30 billion para pala no ang pwedeng yung Bangko Sentral ng Pilipinas. They have foreign exchange buffer. Pwede nilang igastos dito para raw labanan itong pagbagsak ng piso. Bakit naman? Sayang, biro mo. Bakit hindi natin gastusin yan para sa taong bayan? Hindi, pero siguro, Secretary, itong imaginary yan eh. Alam mo sa yung reserves natin, pinag-ipunan nito, no? Marami diyang contribution yung ating mga OFWs. Yes. Imaginary lang yan eh. Yung sinasabi nila medalya nila, these are imaginary. Kasi, these are outside forces eh. Tama. Wala tayong magagawa dyan. Wala tayong magagawa. Well, wala din tayo kasing local forces. Kasi wala tayong pang-export eh. Tama. Wala tayong pang-counter niyan. So, dapat na lang muna tayo. Relax lang muna. Bayaan mo siyang bumagsak. Wala tayong magagawa. Let it be. But let's spend more on food security. Para maski man anong mangyari, mapadpad man lang tayo, mayroong kakainin ang ating mga kababayan. Yun ang dapat. Ayun. Okay, so napaka-importante ho mga kababayan na yung ating dollar reserves ay talagang namamantinin natin kasi 'di ba may mga talagang bumabagsak ang ekonomiya, talagang sub-sub eh. Kapag naubos yan. Yeah. At saka the OFWs, yung mga bayani natin ay they'll start remitting. Starting siguro itong week na ito. Kasi may mga bonus na yan, may mga pero ito nga yung masaklap dyan at malungkot. Dahil yung kanilang ipapadala, happy nga sila dahil yung $1 59. Tama. Mas maraming mabibili. Pero pagdating dito, in actual, wala rin mabibili. Dahil yung increase in the rate is overtaken by the increase in the prices of goods. Magandang tingnan na lumaki yung halaga. Lumaki yung halaga, pero pag yung value nun, pag convert mo, wala na. Yung 59 pesos mo to $1 is not able to buy worth of 40 pesos. Tama. So, wala din. Lugi pa rin. Lugi pa din. Pero yun lang, syempre, maligaya pa rin ang mga pamilya ng mga OFW kasi mayroon pa rin namang matatanggap. Pero in terms of GDP, wala talaga tayong gain dyan. Okay, Secretary, at wala tayong oras, siguro bukas
ipagpapatuloy po natin yung pagbabantay sa mga apektado po ng Bagyong Paeng. At siyempre, yung papasok ko na si Queenie, antabayan na natin. So, Okay. inyo pong mensahe sa ating mga listeners, Secretary. Mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan, relax lang po tayo. Huwag tayong magiging pasaway. Stay put. Stay put if your places are prone to flood, prone to be affected by the typhoon, lalo na magka-pose ng danger sa inyo, medyo scared na muna tayo. Punta tayo sa higher ground or punta tayo sa mga kamag-anak ng ibang lugar na malayo Mas po ligtas. mas ligtas po Yes, tayo. So, please, wag nating bigyan ng problema pa ang ating Pangulo na sasabihin niya, bakit maraming namamatay at hindi nililigtas? Ha? Tayo na lang, kasi kung mahina ang gobyerno, kung mahina ang mga aksyon ng ating mga opisyal, kusang loob na lang po tayo na gumalaw. Kasi it seems na there is no government that will fend for us. Yes, sir. Okay, at bago tayo matapos, Secretary Jing, babatiin ko lang ng happy birthday. Bagamat may kalamidad sa atin, si kapatid na Eduardo V. Manalo, ang Executive Minister ng Iglesia ng Cristo. Happy birthday po, ka Eduardo. At mayroon tayong mga kaibigan, yung si Rubini Mayol, birthday din niya ngayon. Happy birthday sa inyo po dyan sa Marinduque. May mga iba pa tayong mga nagbi-birthday mga kaibigan. Happy birthday po sa inyo lahat. Apa. Okay, maraming salamat Secretary Jing, at siyempre sa pangalan pa rin ho ni Ricky Rivera, ako pa rin po yung Radyoman Eli. Saludar muli po, isang magandang